Dami sabi, naku, bakit naman kailangan pang arestuhin yan? Wala nga dito. Parang lumalabas, parang, parang useless, drama. Kailangan pa i-serve. Actually, mga ka-clear, yung mga ganun nagko-kommentong ganun, yung mga tipong nagmamagaling. Nagmamagaling lang na para bang, wow, kala mo tama. Diba? May ganun eh. Ba't mo i-serve yan? Wala nga dito. Alam nyo naman wala sa Pilipinas dito yan eh. Diba? Diba may mga ganun, mga ka-clear? Ganito yan, mga ka-clear. Maraming magiging effect kapag sinerve mo yung warrant of arrest kahit wala siya dito. Unang-una, required yun. I-serve mo. Diba? I-serve mo talaga yan. Kahit alam mo wala siya dito, i-serve mo yan sa last known address niya o kung ano yung address na nakalagay doon sa information. Okay? O kung may nabalitaan kayo, meron tong address, o pwede ka. Diba? Pwede mo yun na doon i-serve kung saan yung address niya na alam mo. Bakit? Kasi, obliged ka to serve that. Yung mga law enforcers, obliged sila to serve the warrant of arrest. Kahit wala sila dito. Now, kung wala sila dito, kung matok ka, knock-knock, tokhang, hindi. Knock-knock, siyempre may tao lalabas. So, tatanungin mo kung nandun yung tao. Siserve mo yung search warrant, yung warrant of arrest eh. Okay? Pag sinabing wala, diba? So, pwede pumasok eh. Siserve ka ng search ng warrant of arrest eh. Pag wala, ngayon, magre-report ka. So, i-return mo ngayon yung search mo, yung warrant of arrest. Meron doon na i-record ka na niserve namin itong warrant of arrest, pero wala yung tao. Sabi na sa abroad. So, that will be a record. I-report mo yun sa court. I-report mo yun sa court. I-return mo yun. Kasi hindi mo na-serve. Unserve yung warrant of arrest. Okay? So, pag unserve siya, definitely, automatic may alias warrant. Although, ang warrant of arrest, mga kriyo, walang expiration to Anytime pwede mo ito magamit kasi nandun na yung case. Kaya nga, di ba, pag merong nakakatibre, mukhang nandun yung tao. Kahit ang tagal-tagal na ng case, tapos nandiyan yung warrant of arrest, pwede siyang mahuli anytime. Kasi, yung prescriptive period ng isang case, let's say, mga klira, halimbawa lang to halimbawa lang, murder. Halimbawa, 20 years ang prescriptive period. So, within 20 years, dapat, ma-file mo siya. Halimbawa, ayun So, kung lumagpas na ng 20, let's say, kung 21 years na, hindi mo na siya pwedeng file. Kasi bakit? Na-prescribe. Tingnan ko kung anong prescription ng murder. O 20 years, Murder be ang crime punishable by death, reclusion perpetual, reclusion temporal sa prescriptive period of 20 years. So, within 20 years, dapat mo siyang ma-file. Kung nangyari yung pagpatay, tapos 21 years na nakalipas, hindi mo na siya pwedeng sampa. Kasi nag-prescribe. Okay? So, yung search warrant, hindi siya nagpe-prescribe. Okay. So, bakit pag nasampa na yung kaso sa court, yung prescriptive period nahihinto, hindi siya umaandar. Kaya kahit matagal ka nang tumakas, kahit matagal tumakas, basta meron kang, na-issuean ka ng warrant of arrest. Pagbalik mo dito, kahit matanda ka na, may warrant of arrest ka pa rin. Kasi yung prescriptive period, naputol na siya hindi na siya umandar. Kasi nakasampa na sa court yung case. Okay? So, ngayon, ang dami kasing pwedeng mangyari pagka na-serve mo to sa court, nag-return ka ng warrant of arrest, sabi mo, unserve yung warrant of arrest kasi wala dito. So, ano nang pwede mangyari? Una-una, definitely fugitive siya. Pangalawa, pwede siya magkaroon ng effect. Bakit? Pwede ka nang humingi ng tulong sa Interpol. Kasi hihingin lahat ng records ng Interpol. Para makahingi ka, totoo bang may warrant of arrest yan? Na-serve niyo ba yan? Yun. Yung isang malait na bagay na pagkatok at hanapin at sinaserve yung search warrant, warrant of arrest, napaka-importante nun. Di ba? So, pag fugitive ka, meron kang case, limbawa lang sa Interpol, pwede ka ng red notice. Di ba? Pangalawa, pag meron kang asylum, pagagamit po to, wanted yan sa amin Criminal case hindi siya political offense. Di pwede na siya pabalikin. Yun yung importance nun. Kaya huwag kayo naniniwala. Anong say niyan? Wala nga dito sa serve nyo. Yung nag-iisip nun, walang alam. Diba? Walang alam. Naglabas ng Interpol ng Blue Notice para manmanan ng tinutugis na si Zaldico. Inalughugin ng mga otoridad ang bahay niya sa Pasig City kung saan nakita ang mga kahon-kahong kamit at malalaking box. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. We're here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan. Mismong mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresistang si Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado lang niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinulughog pa rin nila ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga... Pero mga clear
Hindi to halughog parang medyo may mali dito dapat makorekto Yung halughog kasi syempre kapag ikaw ay may search warrant. Ito, pumunta lang pumasok kasi kailangan makita kung talagang wala dun para makapag-report sila. Pero parang hindi pwedeng halughugin to. Makli, hindi pwede yan kasi warrant of arrest lang ito. Mga otoridad ang mga kahong-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista mula sala hanggang sa mga kwarto. Nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malaking vault na ito. So minabuti ng ating mga ahente na bantayan yung premises, no? At kung may makikita sila maglalabas, ay pwede na lang alamin. Nakita nila na baka posibleng may ebidensya dito sa mga kasong hinaharap ni former Congressman Sal. Parang mali ito mga Clis, sorry Ito yan. Pag warrant of arrest ka lang kasi tao lang hinahanap mo. Okay? So dapat ito tingin ko, makorek ito. May nakita akong news kasi, meron ko sa news, hindi ito May news na nila na meron mga vault dito pero hindi nila ito binuksan. Kasi yun yung dapat, hindi bubuksan. Kasi once na search warrant of arrest na ito, hinahanap lang nila yung tao. Pero kung ano yung mga gamit dito, hindi na yan pwede dapat ilabas. Bakit? It can be possible Possible siyang part ng evidence. Albico. Hindi pa matukoy kung nasaan si Ko. Nitong Sabado lang ang ihain din ng arrest warrant sa kanya namang bahay sa Taguig at sa Legazpi City sa Albay. Wala rin siya sa mga yan. Pero may blue notice na siya mula sa Interpol. Ayon sa DILG, ibig sabihin, ipapaalam sa lahat ng 196 member states ng Interpol na kailangang manmanalang ikinikilos ng dating kongresista. May nakita ko, pinakita yung mga maleta, maraming maleta, pero hindi nila binuksan yun because walang search warrant. So, di pwedeng sabing hinalughog. Iba ang balita dito. Magkakamali ito. Abogado lang ng dating mababatas ang naroon, pero may ilang mga gamit na nakita gaya ng mga vault at maleta. Nakatutok sa Marisol. Mga maleta. Bago magtanghali, dumating Ilang araw na natin to na report, ilang araw natin to na vlog, na di ba nag-cover sila ng mga tarpaulin. So hindi natin alam kung marami na nailabas dyan. Diba? ang NBI at PNP-CIDG sa bahay ni dating Congressman Zaldico para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa loob ito ng isang exclusive subdivision sa Pasig City at ang buong bakod may nakatakip na puting lona. Nasa bahay si Atty. Roy Rondain na tumatayo ang abogado ni Ko kasama ang iba pang abogado nito. Sa labas ng gate, nakalapag sa kalsada ang ilang kahon at bag. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ipinakita nila. So hindi ang pulis na naghahalughog, voluntaryo. Na pinakita nila yung laman. Okay? Binuksan. We are here to implement a warrant Yun yung tamang report. of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, saka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Yan, tama to. Section Mga 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent. Yan, di ba? Kasi kailangan nilang hanapin sa loob. Pero hindi pa na mag-search. Only insofar as the warrant of arrest, any search limited to plain view. Plain view, Pinasok at chinek ang loob Hindi pwedeng halughogin. Tama yun. ng bahay. Pinasok ang mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang ng vault pero hindi na binuksan. O, di ba? Hindi na binuksan. Kaya nga kung ano lang makikita, in plain view lang, hindi pwedeng halughogin yan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest, kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico, walang search decision na gagawin, kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito ang subject ng kanilang warrant. See, ito, tamang report to mga clear. Nasa living room naman ang maraming mga kahon, mga paintings, mga crates, mga bag at mga personal na gamit. Sa mga kwartong pinasok, may Pero sa tagal nito, mga ka-clear, na syempre hinarap yung case, saka nag-file, tapos alam niya may case, feeling ko ang dami na nailabas ito. mga maletang iba't iba ang laki. No, may mga maletang iba't iba ang laki May mga vault din na iba't ibang laki. Ang iba, nakabukas. Vault? At sa isang May nakuha na mga ka-clear, nakabukas na kwarto pa, makikita ang marami pang mga kahon. Makikita niyo ito mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano yan. No, that we don't know what is. And then, of course, yung suitcases. Suitcases, mga maleta. Diba? So, mukhang sa kanya talaga nagtambay yung maleta lang, mga ka-clear. Diba, yun yung point. Sana yun? Sa news ko, Yeah, but we don't know kung anong naman yan. It seemed the procedure was followed as agreed, plain view search. Wala naman untoward incident. So we're Ayan, at least may lawyer nag-agree na walang binayolate. Arrest warrant lang talaga. Yun, kaya hindi ka pwedeng hinalughog. Mali yun. glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol na rin ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant was set today?
We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that it's going to the cell? No, hindi naman, we weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. May emergency lang. We were just told it's an emergency. So, ni-return. Ito lang konting ano lang to, legal procedure. Pag-return, di ba? Pag-return yan, pwede na mag-issue naman ng alias warrant of arrest. Di ba? Yung original kasi yung umpisa, yung una. So pag na-return and serve, pwede mag-issue ang court ng alias warrant of arrest. Pwede magagamit yun. So again, gusto kong banggitin na yung warrant of arrest, wala pong expiration yun. Hanggang sa ma-serve ito. Okay? So maliwanag tayo dyan Pinakita ko lang po sa inyo na yun, may mga maleta, maraming vault. Alam mo parang, although ayaw ko magbintang, pero parang alam mo na merong talagang karga. Maaaring maraming karga. Ang daming vault, ang daming maleta. Di ba?